Number 12, herring gull. Mukha lang itong ordinaryong ibon sa tabing dagat, pero ang herring gull ay kilala sa pagiging sobrang agresibo lalo na kapag may pagkain. Sa Europe at North America, maraming reports na nag-aagaw sila ng pagkain diretso sa kamay ng mga tao. Minsan, pati maliliit na aso at ibon ay inaatake nila. Kapag breeding season, bigla silang sumusugod at tumutuka sa ulo ng tao para protektahan ang pugad nila. Unique facts lang ha! Kayang lunukin ng herring gull ang halos buong daga o maliit na kuneho ng buo. May mga pagkakataon din na kinakain nila ang starfish at shellfish gamit ang teknik na pagbagsak nito mula sa itaas. Number 11, red-tailed hawk. Isa ito sa pinaka-common ngunit pinaka-deadly predator sa North America. Ito ay may sobrang talas na paningin. Kaya nilang makita ang maliliit na daga mula sa napakataas na himpapawid. May ilang kaso rin ang pag-atake nila sa tao lalo na kapag may pugad malapit sa hiking trails. Kapag umaatake sila, ginagamit nila ang matutulis na kuko para sumunggab ng mabilis. Isang mali lang, pwedeng magkaroon ng malalim na sugat. Unique facts lang, kaya nilang sumisid or mag-dive ng mahigit 190 kilometers per hour habang nangangaso. Nakakagulit din minsan dahil gumagamit sila ng poste at highway signs bilang observation tower habang naghahanap ng prey. Number 10, mute swan. Kapag nakakakita tayo ng swan sa pelikula o resort, kadalasan naiisip natin na elegant at romantic na hayop na ito. Pero ang mute swan ay isa pala sa pinaka-aggressive na water bird sa buong mundo. Ang ibong ito ay kayang umabot na mahigit 1.5 meters ang lapad ng pakpak. At kapag breeding season, sobrang territorial sila. Kapag may tao o hayop sa lumapit sa pugad nila, agad silang umaatake. Noong 2012 sa United States, may isang lalaki na nalunod matapos atakihin ng swan habang siya nagkakayak. Paulit-ulit siyang hinampas ng malalakas na pakpak ng ibon hanggang mawalan siya ng balanse sa tubig. At kahit wala silang matutulis na pangil o kuko, ang lakas ng pakpak nila kayang magdulot ng broken bones. Alam nyo ba na ang mute swan ay tinatawag na mute dahil mas tahimik sila kumpara sa ibang swan species? May kakayahan din silang matulog habang lumulutang sa tubig nang hindi agad inaanod ng malakas na agos or hangin. Number 9, great horned owl. Ito ang isa sa pinaka nakakatakot na owl sa mundo. Kapag gabi, maririnig mo ang malalim nilang tunog sa kagubatan. Parang horror movie agad ang dating. Ito ay may napakalakas na kuko na kaya mag-exert ng pressure na halos katumbas ng kagat ng malalaking aso. May mga documented attacks din dito, lalo na sa mga tao, sa mga joggers at hikers sa North America. Tahimik silang lumilipad kaya madalas hindi mo maririnig hanggang sobrang lapit na nila. Unique fact lang, kaya nilang iikot ang ulo nila ng hanggang 270 degrees. Isa rin sila sa kakaunting ibon na kaya manghuli kahit sa matinding dilim gamit ang sobrang sensitibong pandinig. Number 8, lammer gyre. Kilalang kilala ito bilang bone breaker. At kapag nalaman mo kung bakit, baka hindi ka makapaniwala. Ito'y isang uri ng malaking buitre na matatagpuan sa Europe, Africa at Asia. Pero kakaiba sila sa ibang vultures dahil mahilig silang kumain ng buto. Dinadala nila ang malalaking buto pataas sa ere tapos binabagsak sa bato para mabasag. Unique facts, halos 90% ng diet nila ay buto lang. Ang balahibo nila minsan ay nagiging kulay orange dahil sa pagligo nila sa putik na may iron minerals. Number 7, southern giant petrel. Mukha lang silang ordinaryong seabird sa malayo, pero isa ito sa pinaka-brutal na ibon sa Antarctic regions. Tinatawag din silang stink pot dahil naglalabas sila ng mabahong langis kapag threatened. Ito ay kilalang umaatake sa ibang ibon at minsan
pati sa maliliit na penguins. Ang kakaiba dito, ang wingspan nila ay pwedeng umabot ng higit 2 metro. May kakayahan din silang maglakbay ng libu-libong kilometro sa karagatan nang halos walang pahinga habang naghahanap ng pagkain. Number 6. Harpy Eagle. Isa ito sa pinakamalalakas na agila sa buong mundo. Kapag nakita mo ang kuko nito, parang claw ng dinosaur. Ito'y matatagpuan sa rainforest ng South America. Ang kuko nila ay halos kasinlaki ng kuko ng grizzly bear, kaya kaya nilang dumagit ng unggoy at sloth diretso mula sa puno. Ang kakaiba sa Harpy Eagles meron silang sobrang lakas na paningin kahit makapal ang kagubatan. Mabagal dumami ang species na to dahil kadalasan ang sisiw lang ang inaalagaan nilang mabuhay kada breeding cycle. Number 5. Ostrich. Hindi ito lumilipad pero isa ito sa pinaka-dangerous na bird sa buong mundo. Itong pinakamalaking ibon sa Earth at maaaring tumimbang ng mahigit 150 kilos. Kapag galit ang ostrich, hindi sila basta tatakbo palayo. Sisipain kanila gamit ang napakalakas nilang paa. At ang kuko nila sa paa parang malaking kutsilyo. May mga reports nga na kaya nilang pumatay ng leon at tao gamit lang ang isang malakas na sipa. Oh wow! Unique facts, mas malaki pa ang mata ng ostrich kesa sa utak nito. Nakakatulong din ang mahabang pilik mata nila para protektahan ang mata laban sa buhangin at matinding init sa deserts. Number 4. Golden Eagle. Isa ito sa pinaka-iconic predator sa himpapawid. Ito ay matatagpuan sa North America, Europe at Asia. Kilala sila sa sobrang bilis at precision kapag nangangaso. May mga documented incidents ng pag-atake nila sa mga bata lalo na sa remote areas. Ang kakaiba dito, kaya nilang sumisid pababa ng mahigit 240 kilometers per hour habang nangangaso. Imagine, sobrang bilis noon. Sa ilang kultura sa Asia, ginagamit pa rin sila sa tradisyonal na pangangaso ng mga fox at maliliit na usa. Number 3. Cassowary. Itong ibong madalas tawaging most dangerous bird in the world. Kapag unang tingin mo rito, parang prehistoric na dinosaur talaga. Ang pinaka-nakakatakot sa cassowary ay ang kuko nila sa paa. May dagger-like claw sila na halos 5 inches ang haba. Kapag umatake sila tumatalon sila pataas tapos sisipain ka gamit ang matalim nilang kuko. Unique facts lang, ang cassowary ay sobrang importante sa rainforest dahil sila ang nagpapakalat ng malalaking seeds ng mga puno. Napakaganda rin ng kulay asul at pula sa leeg nila na ginagamit bilang visual signal habang nakikipag-mate sa ibang cassowary. Number 2. African Crowned Eagle. Isa ito sa pinaka nakakatakot na agila sa Africa. Hindi sila kasi laki ng Harpy Eagle pero sobrang aggressive nila. Meron pang ilang reports na umaatake sila ng mga bata. Napakalakas ng grip nila at ang talon kayang durugin ang buto ng prey. Unique fact, minsan mas mabigat pa ang prey nila kesa sa sarili nilang timbang. Madalas silang mangaso mula sa tahimik na pagkakatago sa mataas na puno bago sila biglang sumasalakay sa target. Number 1. Southern Cassowary. Ito ang tunay na hari ng mga dangerous birds. Siya ay may taas na halos 6 na talampakan at timbang ng mahigit 70 kilos. Meron silang napakatulis na claw na parang sundalo ng sinaunang panahon. Noong 2019 sa Florida, isang lalaki ang nag-aalaga ng cassowary ang namatay matapos maatake ng sarili niyang ibon. Sobrang lakas at bilis nila kaya kahit wildlife experts ay sobrang maingat kapag malapit sa cassowary. Unique fact lang, ang casque nila or helmet sa ulo pinaniniwala ang tumutulong para makadaan sila sa makapal na rainforest. Napakahusay din nilang lumangoy at kayang tumawid sa ilog
kahit malakas ang agos habang naglalakbay sa kagubatan. At yan na ang listahan natin. Pero, may bonus. Alam nyo ba na may sarili ding dangerous bird ang Pilipinas? Ang Philippine Eagle. Ito ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang agila sa Pilipinas. Tinatawag din itong monkey-eating eagle. Matatagpuan ito sa kagubatan ng Mindanao, Luzon, Samar at Leyte. Sobrang talas ng kuko at tuka nito, kaya kaya nitong dumagit ng unggoy, ahas, civet cat at malalaking ibon. Bagamat walang confirmed attack sa tao, syempre, haribon yan. Sa Pilipinas, mababait yan, di ba? Isa ito pa rin sa pinaka-powerful predator sa Pilipinas at sa buong mundo. At sadly, critically endangered na ang Philippine Eagle. Tinatayang ilang daan na lang ang natitira sa wild. Ay, unique fact lang. Ang Philippine Eagle ay isa sa pinakamalalakas na agila sa buong mundo relative sa size nito. Bagal din nilang magparami dahil maaaring umabot ng 2 taon bago muling mangitlog ang isang pares. Hay! At yan ang pinaka-dangerous na bird sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ano guys? Meron ba kayong kinakatakutang ibon dyan? O baka meron akong hindi napasali? I-comment nyo naman guys At syempre, huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na dito sa ating channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy dito, may Pinoy doon, at syempre may Pinoy's World TV. See ya!